Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang So maraming salamat, Hare. Good evening po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At bago ang lahat ay nais ko pong magbigay pugay sa ating dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, Supreme King Philemon Ondo Priambonanza, at ang 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming
Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, at ang aming Rena sa Region 2, Rena Rose Padillo Ligutom. At ang 70 prophets sa buong Pilipinas, mga municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. At ako ay nagbibigay pugay din sa aming president ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walang iba, mahal na Prince Rocky Riam Bonanza, ang aming president ng the Deuterium Project of the Philippines. Walang iba, Haring Adolfo Riam Bonanza. So, ang temang ating bahagi sa ating lahat ay ang tungkol pa rin sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nakakabunga. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Matthew 21, 42 hanggang 43. Aking basa, Hari. So ganito po ang mabasa ayon sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan po mga kapatid. Bansa po ang sinabi ng ating Panginoon. So ayon po sa turo ng aming dakilang guro na si Mahal na Hari Filimon Ondok Riam Bonanza, ating patutunayan sa pangalawang patotoo na ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel na ibinigay sa isang bansa ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaias 2:4. So ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Punto. So, yan po yung nabasa sa Isaias 2:4 na aking katutunayan. So, mga kapatid, sa taong 1935, sino po ang ating naging presidente? So, mga kapatid, wala pong iba kundi si Manuel Quezon. 1935. So, si Pangulong Manuel Quezon ay nagtatag ng saligang batas at ito ay sa Article 1, Section 4 na ang isinasaad sa batas ay ang bansa ay hindi makikidigma sa anumang bansa. Yun po yung nakasaad sa Article 1, Section 4. So, after 35 years,
Ang sukat, 1970. So, sino po ang ating naging Pangulo sa taong 1970? Wala pong iba, mga kapatid, kundi si Ferdinand Marcos. So, ang tanong mga kapatid, ipinagpatuloy ba ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas na Article 1, Section 4? Ipinagpatuloy po mga kapatid at ito ay rinevise sa Article 2, Section 3 na ang isinasaad pa rin ng batas, ang bansang Pilipinas ay hindi makikidigma sa anumang bansa. So, after 2 years, ang sukat, 1972. Ano po ang kaganapan dito sa bansang Pilipinas? Ito po ay nagtatag si Pangulong Marcos, itinatag ang martial law. Martial law mga kapatid. Na ang isinasaad sa batas nito ay kukumpiskahin ang mga baril o armas na walang kaukulang papeles. So, at ito po ay naganap sa taong 1972 sa pamamagitan ng batas na martial law. So, ang mga baril o armas na kinumpiska ay itatapon sana sa gitna ng dagat. Ngunit, nakita ng ating ginang Imelda Marcos na ito ay magaganda at makikinang. So, para maganap ang hula sa banal na kasulatan ay ibinalik ni ginang Imelda Marcos ang mga armas at baril at ito ay dinala sa tunawan ng bakal para maging tabak, sudsod, sibat at karet na siyang ginagamit natin ngayon sa ating bukirin. So, mga kapatid, saan po ito naganap? Ito ay naganap dito sa bansang Pilipinas. So, nasaan po ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. So, hindi po ako mahiyang sabihin sa inyong lahat na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, yan lamang po mga kapatid ang aking maibabahagi sa kaurasang ito. Magandang gabi muli sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Rena Marites Saldivar, na naka-assign sa Barangay Dumabato Norte, Madela, Quirino. Magandang gabi po sa ating lahat. At ang susunod na magsasalita ay wala pong iba kundi ang isa pa naming kapatid, Rena, ang Haring Nicomedes Rapio.
Ah, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Bago sa lahat ay nais ko munang magbibigay pugay sa atin mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God. His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambulansa. The 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Legutum, at sa ating Reyna Ros Padillo Legutum, at sa Municipal Barangay Down to Purok, at lubos akong gumagalang sa mahal na prinsipe Rocky Wayriam Bonanza na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa ating mahal na hari, Haring Adolfo B. Riambonanza, na siyang presidente ng Deuterium Development and Management Corporation. Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Ang tema natin po ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos at inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon po sa ang tema natin ngayon ay Isaiah 2:8. So ganito po ang mababasa ayon sa banal na kasulatan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Punto. Ayon po sa banal na kasulatan, ito at ginamit ng Diyos na talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, patutunayan ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. Ayon sa banal na kasulatan, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ito ang palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Kung may lupain ka, kailangan itong may mga muhon bawat sulok, at kailangan din naman kung inilagay kung anuman bagay na inilagay mo sa lupa mo. So ngayon, mga kapatid, ayon nga sa banal na kasulatan, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ito ay lupain
ni Jacob na may palatandaan na puno ng Diyos-Diyosan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon, kailangan din na ang lupa ni Jacob na puno ng Diyos-Diyosan ay meron din itong hangganan na mga muhon bawat sulok, sapagkat nga mga kapatid, sabi ng Diyos na aalisin ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel at ibibigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon mga kapatid, ang tanong, saan ito makikita na mula apare hanggang hulo na puno ng Diyos-Diyosan. So walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis na sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong mga kapatid, saan ito naganap na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan? Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi ako nahiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Maging sa buong daigdig, walang ibang kaharian ng Diyos. Pinagbigyan ng Diyos sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Higit sa lahat, maraming salamat sa atin mahal na Haris Pilimon Ondok Riyam Bonanza. Salamat sa inyo lahat mga kapatid. Ang susunod po ay ang munisipal ng Madela. Ang ating reyna ng Madela, Merly Balcazar. So, maraming salamat, Hari. So, bago ako magpatuloy, ay nais kong magbigay pugay
sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reyang Bonanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotong, at sa kanyang Reyna Rose Ligotong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. At ako'y lubos na gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyang Bonanza, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Reyang Bonanza, na siya ang aming President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa mga 70 prophets, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga municipal leaders, barangay hanggang puro. So, mga prinsipe at prinsesa, so magandang gabi sa atin lahat. So, ngayon mga kapatid, nandito na naman kami para magbahagi o ihatid o isigaw sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. Ito po ang aming ibabalita na paulit-ulit sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay tunay na dito na sa Pilipinas ibinigay ang kanyang kaharian. So ngayon, mga kapatid, mayroon kaming pagpapatunay na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa San Mateo 22, 23 hanggang 30. Basari. So, ganito po ang mabasa ayon sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo, na nangagsasabing walang pagkabuhay na manguli, at siya ay kanilang tinanong. Sa 24, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sa 27, at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28, sa pagkabuhay nga mang uli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na manguli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Punto. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. So, kung literal na babae na mag-asawa ng 7 magkakapatid, ano ang palagay natin? So, di ba malaswa? So, hindi ganoon ang ibig sabihin na
ang babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid, ito ay parabol o talinhagang salita na ginamit ng Diyos para malaman natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon mga kapatid, so tignan natin kung sino itong babae. Ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 17:18. So, ganito pong mabasa ayon sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang babae siya ang dakilang bayan. Dakilang bayan. So, sino-sino kaya ang mga 7 magkakapatid na asawa ang babae? So, ang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Ramon Magsaysay. Pang-apat, Elpidio Quirino. Panglima, Elpidio Quirino, Carlos Garcia. Pang-anim, walang iba kundi si Diosdado Macapagal. At ang pang-pito ay si Ferdinand Marcos. Sila ang asawa ng babae. Ito ay ginamit ng Diyos na palatandaan kung saan na ibinigay ang kanyang kaharian. So, ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas. So, para higit na maunawaan natin, ayon sa banal na kasulatan sa Proverbio, basari. So, ayon po sa banal na kasulatan sa Proverbs 8:15, sa pamamagitan ko ay maghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang tinutukoy sa banal na kasulatan ay sila ang mga pangulo. Ibig sabihin, mga presidente sa bansang Pilipinas. Siya ang gumanap para malaman natin kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po ang aking tinalakay sa gabing ito para malaman ninyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. So, hindi ako mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat mga nakikinig o nakikinig sa programang The Kingdom of God sa Consumatum S. So, ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat ito ang aming paulit-ulit na isisigaw sa inyo na talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat
sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Sovereign King Philemon Ondok Reambunansa, sapagkat siya ang nagbigay sa amin ang buong katotohanan tungkol sa ating hinahanap na matagal na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So, dito kami para ibahagi sa inyo ang buong katotohanan na ibinigay sa amin ng aming mahal na dakilang guro, Sovereign King Philemon Ondok Reambunansa. So, siya lang ang nagbigay ng buong katotohanan o kaliwanagan kung ano ang ibig sabihin ang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay hindi kayong magsawa na makinig dito sa programa ng The Kingdom of God. So, maraming salamat buong Bisaya, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako'y nagpapasalamat din sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reambunansa, at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunansa, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Reambunansa, at sa aming Haring Edgar Palor Ligutong na siya ang aming Regional Director dito sa Region 2, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligoto. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. So, ibibigay ko sa isa pang kapatid na siya ang magbibigay din ng pagpapatunay na talagang na dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, walang iba, Haring Ramil Sadya. So, thank you, Reyna. So, mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, bago po ako magpatuloy, ako muna ay magbibigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reambunansa. At gayon din sa 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutong. At gayon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. At sa lahat ng bumubuo ng The Kingdom of God, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. At ako'y nagbibigay pugay sa aming mahal na Pangulo o mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunansa, na siya ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Reambunansa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So live kami ngayon dito sa province of Quirino, dito sa Region 2. At ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito sapagkat kami po ay narito sa inyong harapan ngayon para ipahayag ang salita ng Diyos ayon sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reambunansa. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ay marami din pong nananaliksik sa ating banal na kasulatan. Marami po ditong
mga nag-aaral tungkol sa mga plano ng Diyos. So para po malaman natin kung saan talaga ibinigay ng Diyos ang kaharian. No? Para malaman po natin, mga kapatid, ayon sa nakasulat na mababasa sa Matthew 6:33. Pakibasa. So ganito po ang sinasabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Punto. Ayan, so narinig po natin yung nabasa ng ating kapatid na hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So napakaliwanag po na kaharian po ang hinahanap ng ating Panginoon. So ang tanong dito, ano po ba ang hinanap ng mga tao sa panahon ngayon? Di po ba ang hinanap ay relihiyon or sekta? Kaya hindi po naintindihan, mga kapatid. Sapagkat ang the kingdom of God ay masasabi ko sa inyo na ito po ay hindi po ito relihiyon. Hindi po ito sekta. Ito po ay divine government o tinatawag na batas ng Diyos. O gobyerno ng Diyos ang aming ipinapahayag dito. Yun po ang ibig sabihin ng Kingdom of God. Sapagkat ang mga tao pag nakarinig ng mayroong God, ay sekta yan, ay relihiyon yan. Pero ito, ang aming pinapahayag, ayon sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Reyang Bonanza, na ibinigay sa amin ang mga plano ng Diyos, ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Mga kapatid, para malaman po natin kung saan ibinigay ang kaharian ng Diyos na inalis doon sa bansang Israel. Para malaman po natin ayon sa nakasulat na mababasa sa Matthew chapter 21 verse 43. Pakibasa. So ganito po ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan, so napakalinaw po ang sinabi diyan sa banal na aklat. Aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Bakit po ito nasabi ayon diyan sa nakasulat? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, nung nangaral siya doon sa bansang Israel, nang tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong po, pinaniwalaan ko ba ang ating Panginoong Hesus? So, hindi po siya pinaniwalaan. Bagkus ano po ang nangyari? No? Siya po ay hinuli. Siya po ay nilitis. At siya po ay pinahirapan. At siya po ay pinako sa krus. Siya po ay Diyos. Siya po ay hari. Ni isang minuto, hindi po siya umupo bilang hari sa bansang Israel. Kaya nagalit ang ating Panginoon. Ano ang sinabi niya? Kaya nga alis ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita
kailanman. Ang tanong dyan, saan kaya siya napunta, mga kapatid? Para malaman po natin kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkabunga. So ngayon po, patutunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa nakasulat na mababasa sa Revelation chapter 13 verse 1. Pakibasa. So ganito po ang sinasabi. At siya ay tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ayan. Ang sabi doon, na malinaw po na narinig po natin, na may umahon na isang hayop sa dagat, na mayroong 10 sungay at 7 ulo. So ito po ay ginamit ng Diyos na parables, no? O talinhaga, no? Para mahanapan natin kung saan ibinigay ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Ayan. So umahon ang isang hayop sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Ngayon, ganito. Kung atin po itong dalhin sa literal, no? Samantala, for example, so kung mayroon po tayong makita na isang hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 sungay at 7 ulo, ano po kaya sa palagay nyo, mga kapatid? Siguro matatakot po tayo, no? Saan ka ba nakakita? 10 sungay tapos 7 yung ulo? Bay, anong tingin natin dyan eh? Sabihin natin, baka satanas yan. Bakit ganyan? May 10 sungay, 7 ulo. No? So ito po ay ginamit ng Diyos na parables para mahanapan natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Okay. So ganito po ang hanay. No? So, ang sabi doon ay 10 sungay. So, ang unang sungay na tinutukoy, ayon doon sa banal na aklat, ay walang iba, kundi si Manuel Quezon. No? At ang pangalawang sungay na tinutukoy ay si Manuel Rojas. No? At ang pangatlong sungay ay si Elpidio Quirino. Yan. At ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. Yan. At ang pang-5 ay si Carlos Garcia. Yan. Pang-6, no? Ay si Diosdado Macapagal. At pang-7 ay si Ferdinand Marcos. Kaya ko masaya yung pinaglagyan ko ah. Okay. At ang pang-8 ay si Emilio Aguinaldo.
no? At ang pangsyam, no? Jose Laurel. At ang pangsampo, Sergio Osmiña. Ayan. So kaya po, tinawag na 10 sungay. Ang tanong, 10 sungay at 7 ulo. No? Kaya po tinawag na 7 ulo sapagkat ito pong 7 ay 7 elected president. No? 7 elected president. Yan. At kung ating idagdag ang 3 na 3 appointed president. Ha? So, bukunin po natin yung 7 elected, no? 7 elected president at yung 3 appointed president. So, ang total po ay 10 sungay. So ito po yung tinutukoy sa banal na kasulatan na 10 sungay at 7 ulo. So, ang tanong, nasaan po ito naganap? So walang iba dito sa bansang Pilipinas. No? Bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba. Dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako mahiyang sabihin sa inyo at ihayag sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, nagpapasalamat po ako sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At gayon din sa aming mahal na Prinsipe, Rocky Y. Riambunansa. At gayon din sa kanyang kapatid, na si Haring Adolfo B. Riambunansa. At sa lahat ng bumubuo ng The Kingdom of God, at sa lahat po na sumusubaybay sa aming programa dito sa Kingdom of God. So huwag po kayong magsawa na sumubaybay sa amin sapagkat ito ay patungkol sa mga plano ng Diyos para malaman po natin ang kanyang mga plano, ang kanyang mga batas. Para sa ganun ay malaman po natin kung saan niya talaga ibinigay ang kaharian ng Diyos. Kaya po sa gabi ito, ako po ang inyong kapatid, si Haring Romel Tadya, na na-assign po rito sa barangay Cardenas, sa bayan ng Saguday, Quirino. So, pagpalang oras po sa ating lahat. So, yun lamang at maraming salamat. At ngayon po naman ay tatawagin ko rin ang aming isa pang kapatid na siya rin ang magpapatunay. So tatawagin ko po ang aming kapatid na walang iba kundi si Reyna Gloria Bilion.
So, salamat, Hari. At isang magandang gabi po sa ating lahat dito sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating lahat na mga kapatid na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang The Kingdom of God, Consummatum Est. At bago po ang lahat, nais ko po munang magpasalamat at hingiin ang dakilang gabay at pagpupuri ng ating mahal na hari dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Na siya rin nagtatag dito noong July 27, 1982. Walang iba kung hindi ang aming mahal na Supreme Founder, Supreme King of the Kingdom of God, Supreme King Pilimon Undo Kriam Bonanza, at sa mahal na mga nanay na nandun din sa naturang banal na syudad sa Dapitan Shrine City. Magandang gabi po mga nanay. At sa aming mahal na dakilang guro, na siya rin nagtataguyod ngayon dito sa Kingdom of God. Walang iba kung hindi ang aming mahal na Prinsipe Rocky William Bonanza, na siyang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ring Chairman President ng The Philippines Deuterium Development Management Corporation. Magandang gabi po ng hari. At sa mga apostolis na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Magandang gabi po, Loren Hari at Reyna. At sa lahat ng 70 prophets dito sa buong bansa at sa buong kaharian na dito sa buong kaharian ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng 70 prophets at sa ating mga municipal leaders down to Purok leaders. Magandang gabi po. Live po tayo ngayon dito sa province of Quirino, Region 2. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang tema po natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakamunga. Wala pong binanggit na bansa ang ating Panginoon. Kaya, ang sabi nga po niya sa Matthew 21, 42 hanggang 43. Pakibasa. So, ganito po mabasa ayon po sa banal na kasulatan sa Matthew 21:42 hanggang 43. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon
at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata? Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Punto. Yun po ang ating narinig, mga kapatid, na aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid, wala siyang binanggit na address. Ang dami ng bansa dito sa ating bansang Pilipinas at buong daigdig. Mga 30 na mga bansa ang nandito sa Pilipinas. Saan po kaya doon, mga kapatid? Kung saan natin hahanapin. Ngunit, hindi naman tayo pahihirapan ng Diyos sa paghahanap ng kaharian. Dahil nagbigay siya ng isang propeta na si Propeta Isaias, na ang sabi ni Propeta Isaias, luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, sa mga pulo-pulo ng dagat. Kaya, yun po ang kanyang sinabi, mga kapatid. Kaya, 4 man ang mga bansa na nasa pulo-pulo ng dagat, na kung ating i-search, alin kaya sa mga bansa na ito na ang una ay Japan. Japan, mga kapatid, ang una na sinasabing nasa pulo-pulo ng malayong silangan na nasa pulo-pulo ng dagat. Ang sumunod ay Indonesia. Indonesia, mga kapatid, ang pangalawa. At ang pangatlo ay Malaysia. Malaysia, mga kapatid, ang pang-apat, Pilipinas. Yan po, mga kapatid, ang 4 na bansa na nasa malayong silangan na pulo-pulo ng dagat. Unahin po natin ang Japan. Ang Japan po ba ay niluwalhati ang Diyos ng Israel? Mga kapatid, ang tanong, niluwalhati ba, mga kapatid, ang Diyos ng Israel? Hindi po, mga kapatid, sapagkat sila ay Buddhism. Wala silang ibang sinasamba kung hindi Buddhism. Ang pangalawa, Indonesia, mga kapatid. Ang tanong, niluwalhati ba ng bansang Indonesia ang Diyos ng Israel? Hindi rin po, mga kapatid, sapagkat sila ay mga Hinduism. Mga kapatid, sila ay may sariling sinasamba, ang Hinduism. Pangatlo, ang tanong, mga kapatid, ang Malaysia ba? Ang Malaysia ba ay niluwalhati ang Diyos ng Israel? Hindi rin po, mga kapatid, sapagkat sila ay mga Taoism. Yan po ang kanilang sinasamba, Taoism. Pang-apat, mga kapatid,
Ang tanong, mga kapatid, ang Pilipinas ba ay niluwalhati ang Diyos ng Israel? Tunay, mga kapatid. Sapagkat ang Pilipinas, walang binabanggit kung hindi ang Panginoong Heso Kristo mula sa pari hanggang pulo. Wala silang binabanggit kung hindi Heso Kristo, mga kapatid. Kaya, diyan, mga kapatid, na patutunayan ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito lamang sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng 89 place na pinasukan ng banal na espiritu na may laman at katawan na mag-umpisa kay Adam. Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalalel, Hared, Enoch, Metusila, Lamek, Noah, Sim, Arpaksad, Sala, Eber, Pilig, Reo, Sihorog, Nakor, Tira, Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Paris, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Somulumon, Bus, Obed, Jesse, David, Solomon, Rehoboam, Abia, Asa, Osapat, Oram, Osias, Watam, Akas, Isikyas, Manases, Amon at Osias, Sikonyas, Halatcher, Sorbabel, Abyud, Ilyakim, Asur, Sadok, Akim, Ilyod, Matan, Jacob, Ilyasar, Matan, Jacob, at Joseph at Jesus Christ. Yan po ang 60 generation na pinasukan ng banal na espiritu na may laman at katawan. At ang pang-61, Tiberius, Claudius, Cesar, Augustus, Germanicus, Gaius, Plinius, Cassius, Secundo, Theophilus of Antioch, Anthony the Great, Constantine the Great, Theodosius the Great, Pope Saint Hilarius, Saint Benedict of Norcia, at King Ipugao, Walter of Mercia, Pope Saint Zachary, Emperor Louis III, Alfonso III, Otto the Great, Basil II Bulgaractunus, at Pope Urban II, Baldwin IV of Jerusalem, Saint Ferdinand III of Kassel, Blessed John Colombini, at Saint Vincent Ferrer. King Humabon of Cebu, King Pagbuaya, Amandangat, Dr. Jose P. Rizal, at ang ating pang-88 place, walang iba kung hindi ang ating mahal na Filimon Tondok Riam Bonanza. At ang pang-89 place, na siya rin po ang the last Adam. Walang iba kung hindi ang ating mahal na Supremo, Supreme King of the Kingdom of God, King Filimon Ondok Riam Bonanza, the last Adam.
Yan po ang ating panghuling pinasukan ng Espiritu na may laman at katawan at siya rin ang magbibigay buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, yan ay napatunayan ko sa inyo sa aking tinalakay. Hindi po ako ngayon mahihiya na isigaw at buong galak na sabihin sa inyo na tayo ay dapat magpasalamat at magsaya. Dahil gayon ay nandito na ang kakariyan ng Diyos na walang iba kundi dito sa Pilipinas, mga kapatid. Pilipinas, mga kapatid. Kaya ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Bansang Pilipinas, mga kapatid. Ang tanong, muli, nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya muli, ako ay nagbibigay pugay sa ating mahal na Supremo sa kaharian ng Diyos na ako ay binigyan ng kaunting kaalaman at wisdom upang aking malaman ang 89 plus na napakahalaga sa ating lahat. Kaya dito sa kaharian ng Diyos, ako ay nagbibigay pugay sa Kanya. Maraming salamat po, mahal na Hari. At maraming salamat din po sa may bahay na ginanapan namin ngayong gabi. Salamat po, Reyna Merly Baltasar at Haring River Baltasar. At sa aming mga kapatid na ngayon ay kasama namin. Magandang gabi po, Hari, Regional Director, Haring Edgar Palor Libutong at Reyna Ros Libutong at sa 12 propeta. Hanggang dito na lamang po, muli, ako ay magandang gabi sa inyo. Binibigay ko na po ang microphone sa aming Haring Rubel Baltasar. Salamat po. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.